mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Mariatis Garden. Ang share ko naman po sa inyo kung paano tuloy-tuloy na mabubuhay natin yung mga bagong patubo natin ng mga bougainvillea, yung bagong mga paruted natin kagaya dito. Ito hindi masyadong fresh, makita nyo, di ba? May mga namamatay pa. Halos mamatay na, wala na siyang dahon eh. Bakit nagkakaganito at kung paano natin magagawa ng paraan para tuloy-tuloy na malusog? Kasi kung minsan, itong mga bagong rooted natin na bougainvillea, may namamatay na ganyan. No? Ito, buhay na to. Namatay pa. Ipapakita ko sa inyo yung mga ganito po na malulusog. At ipapakita ko rin din kasi kulang kasi yung lagayan ko. Papakita ko rin sa inyo yung hindi maganda nakasamahan nito. Mahirap kasi magbuhay ng mga bougainvillea sa panahon na to kasi maulan masyado. Pero ngayong mainit yung panahon, madali lang. Kahit na ano gawin natin dyan, tuloy-tuloy na mabubuhay. Kaya ibibigay ko yung tips sa inyo ngayon para kahit ganitong panahon na ng ulan, tuloy-tuloy na mabuhay yung mga ating mga bougainvillea. Ito yung hindi malusog. Papakita ko sa inyo yung mga malulusog mamaya. Makita nyo, ganito lang kalaki ang supot, plastic niya. Marami siya nalalaglag ng mga dahon. Diba? Makita nyo, laging basang-basa. Kasi ayaw ng mga bougainvillea yung laging basang-basa na ganyan. Ito, yung mga bawas dito, natsugi na, tinanggal ko na. Nagkakaganito siya kasi halos wala ng dahon. Kasi kulang na yung lagayan ko doon. Ito, naka-direct ito, walang liliman. Kasi dapat yung mga bougainvillea natin na maliliit na ganito, yung mga bagong buhay. Ito, kalbo na. Nalalaglag yung mga dahon. Pag walang liliman, pagka ganitong maliliit, ulan ng ulan, talaga nagkakaganito. Pero pag yung malalaki na, hindi naman na. Diba? Huwag yung sobrang maulan. Gusto nyo kasi natutuyo yung pinaka puno niya. Meron ng minsan nagdadahon din siya, pero pagka yung iba naman malalaglag yung dahon pero magdadahon uli. Pero hindi lahat nakaka-recover kagaya dito. Ito, nalaglag yung dahon niya, nakita niyo. Hindi ko alam kung makaka-recover pa ito. Baka ito matuluyan na to. Hindi, siyempre sayang, di ba? Punta naman tayo dun sa mga malulusog ko na kasabay din dito, ganito din kalaki ang plastic niya. Sabay lang sila na binuhay ko. Dito naman yung mga kasabay niya kasi pagka ganito, tinan nyo ang lago. Ang plastic niya, ito naman malaklak na. Kita nyo, napansin nyo. Kuha tayo na isa. Sabay-sabay lang sila ito. Kaya lang, nagkulang yung lagayan ko. Ito, may bulaklak na. Yung plastic niya ganyan lang din. Maliit. Diba? Kasi ito nakalilim. Pero naiinitan siya. May yero dyan sa tapat. Pagka nainitan siya ng araw, hindi siya nauulanan. Kasi pagka yung maliliit na ganito, laging basa nalulusaw siya. Nalulusaw yung ugat. Yun ang ganda. Kuha pa tayo na isa. Pareho pa palang yellow itong magkatabi dito. Kuha tayo na hindi yellow. Dito. Ayan ganyan lang din ang supot niya. Ayan opal flame ito. Di ba? Ang liit Pero ang lupa niya, nakita nyo tuyo. Ganyan Yung isa doon basang-basa. Kita nyo pa ito. Ano pa tayo?
Ito nakita niyo, oh. Di ba? Ang liliit pa lang namumulaklak na. Kasi nga, tuyo. Tuyo yung lupa niya. Di ba? Laki ng pagkakaiba. Kasi, pagka maliliit pa na ganito, ito pang ripat na to. Pwede na itong, pag nirepat ko ito, ipapainit ko na to. Pwede na. Ayan, maganda. Dito ka pa tayo dito. Ito, pataas na pala ito. May damo pa. Ayan, litang ano, litang supot, oh. Ang ganda ng bulaklak. Diba? Yan lang din ang supot niya, plastic. Meron din tayo ng mga dito, variegated. Ayan, oh. Kami ni biro nyo, marami-rami din dito, papunta tayo dito. Oh, ayan. Kaya kailangan pagka alam natin, pagka yung maulan ng panahon, nagbubuhay tayo ng mga bougainvillea. Dapat yung mga galing sa ICU, kunyari nanggaling kayo sa ICU, pwede nang ialis doon. Ilagay pa rin natin sa lilim kung maulan. Pero kung tag-init naman, pwede nang i-direct sa ulan, sa araw yon, i-direct sunlight na natin. Pero pagka maulan nga, naku, sayang. Sayang yung pagod natin. Ang ganda ng bulaklak. Di ba? Ganyan lang gagawin natin. Papakita ko pa sa inyo yung ano, yung mga nairipat ko na medyo mas malalaki dito. Kasi nilagay itong medyo nairipat mo na yung galing doon. Pagka niripat ko, dito ko na nilalagay. Ito may plastic. Kasi maulan, pero pagka tag-araw na, yung tag-init na, tatanggalin ko rin yan. Iba kasi ang bulaklak ng bougainvillea pagka yung naka-direct sunlight. Kaya ako lang nilagyan ng ganyan. Kasi sobrang maulan. Lakas ng masakyan, malapit tayo sa highway. Kasi yung display ko na to, para natatanaw ng mga mamimili. Dito sa may highway ko nilagay, nilagyan ko na ganyan, mataas. Ando naman yung mga ano, yung pinakita ko kanina sa inyo na maliliit. Sa may L. Kasi pagka dami yung sakyan, ano? Kasi kapag yung mga ano, medyo mababa kasi ng konti-konti lang sa kalsada itong pwesto namin. Kung makakarating kayo dito sa amin, dito sa Malyaris Garden, Malapat, Cordon Isabela, meron akong karatula na Malyaris Garden. Ayan, oh. Kung gusto niyo na makakuha ng mga bougainvillea na yung pabuhay ko, yung mga ganito, dadaan lang kayo dito sa amin, Cordon Isabela. Tapat na tapat kami ng ano, ng Mitsubishi Motors. Yan sa tapat. Kaya pakita natin yung Mitsubishi Motors. Ayun, oh. Yung gagawin sa amin. Hindi lang naman na ano, hindi lang naman na mga bougainvillea ang tinda namin. Ay, kaya dito yung mga bougainvillea ko. Dati nagtitinda rin kami ng mga table na ganito, yung mga garden set. Ayun, laki ng stock. Gagawa rin kami ng mga ano, yung mga na-screen na ng mga halaman na ganyan. Meron din kami tinda ng mga rose. Ayun, gaya ng mga spiral na yan. Ayan, iba-iba. Kaya marami na yung mapagpipilian gaya dito. Ayan, pwede mga bougainvillea ko. May bougainvillea pa rin to. Yung mga iba dyan, mga hindi na bougainvillea. Ayun, may mga palm din kami. Ayan. Yung mga pang landscape kung gusto nyo, pang indoor, meron din. Kompleto kami dito. Ayan. Kaya
Pero ang kukonti sa akin, yung sabi ko nga, yung grafted ng mga bougainvillea. Sa pag-aalaga ng mga halaman, kasi ah 19 ano, 96, 1996 nung mag-umpisa ako na ano na maghalaman. May bougainvillea na noon. Kaya lang hindi pa yung mga rare variety, mga yung ordinary natin dati. Kaya sobrang na-experience na ako sa pag-aalaga ng mga halaman, kahit na yung mga bougainvillea, kahit anong klase ng halaman. Pang indoor man yan, pang direct sunlight, pag landscape, sanay na sanay tayo dyan. Sa tagal ba na yun, halatado matanda na ako, di ba? Sa tagal ba na yun, halos 30 years na kami na naghahalaman. Halos 30 years na. Gawin tayo ng konti dito. Kasi dati, kaya kasi dati hindi pa masyadong maulan, marami ako niripat sa mga ganito na yung galing sa maliliit, yung kagaya pinapakita ko sa inyo kanina. Ngayon, nung nilagay ko dun sa direct sunlight doon, talagang ganito siya. Oh. Ito, alam niyo ito, saka ito, magkasabay lang. Parehas lang yan, sa magkasabay lang yan na Kaya lang hindi kasya dito sa dito sa may plastic, hindi kasya. Pag napag-uulan, yung ulan, kalalagay ko lang kasi dito ito. Kasi yung iba nabili, kaya pinalitan ko dito. Marami pang kasamahan nito na naripat ko. Andun sa gilid na yun. Oh. Hindi pa rin nakakalaki. Nilagay ko sa may bahay, ayun gumanda na siya. Yung medyo nalililiman. Ayaw talaga sa maulan pag yung maliliit pa lang. Lalo yung bagong ripat. Nako. Kon na. Di ba? Ang hindi siya, ngayon pa lang siya gumaganda oh. Kasi nga may nabili, pinalitan ko. Pag may nabili dito, pinapalitan ko kasi kulang yung lilima namin. Kulang. Kaya ang daming buhay, ang galing magbuhay si Mrs. ng mga ganito, yung mga cuttings. Si Mrs. ang nagbubuhay dito. Kasi ako, doon naman ako sa mga malalaki. Yung mga cuttings, pinaliwanag ko sa inyo talaga. Yung mga cuttings na yan, si Mrs. ko nagbubuhay niyan. Siyempre alam ko rin pagbuhay, pero siya ang nakatoka dyan. Siya ang lahat na nagbuhay ng mga yan. Ito, baka hindi kayo maniniwala ito, mahigit na 2,000 itong nabuhay niya. Hindi yung pinakita ko sa inyo kanina doon, di ba? Ang dami. Meron pa sa may bahay. Yung namatay mga cuttings namin, nung sobrang maulan niya, nairipat ko, yung 500 na niripat ko, 200 lang ang natira. Nilagay ko na sa ganito yon. 200 lang ang natira, kaya yung iba, kung nilagay ko sa gilid ng bahay doon, yun na lang ang natira. Pero marami-rami 200. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Pasyal kayo dito sa amin, marami kayong mapagpipilian. Yung mga bougainvillea ko dito, yung magagaling mamulaklak at saka yung magaganda. Hindi naman yung top rare variety. Meron din akong top rare pero kukunti pa siya. Ito yung mga rare na magagaling talaga mamulaklak dito na pinaglalagay dito. Magaganda. Dito na lang at maraming salamat sa patuloy na patuloy niyo ng mga video ko. Kung nagustuhan niyo ang video ko, like and subscribe. Pag-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. Alright.